Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Meron po akong bad news na isa-share po sa inyo at tiyak po ako na meron po kayong matututunan sa video na ito. Meron po tayong kababayan na EPS worker na namatay dito sa South Korea last week through cardiac arrest. So hindi po siya related sa trabaho. So ibig sabihin tapos na yung trabaho niya nung inatake siya sa puso. So kapag ganyan ang nangyari sa isang EPS worker natin, usually meron silang nakukuha sa casualty insurance or Sanghe Pohom sa Samsung Watche. Kung kayo po ay nakapagbayad ng insurance na yan. Maganda po yung insurance na yan kasi kayo lamang po mga EPS worker ay ang merong ganyang magandang insurance na inaano ng Korean government, na ginawa ng Korean government. Sa mga katulad po namin na resident na dito sa South Korea, nagbabayad kami niyan, depende kung gusto namin. Nagbabayad kami sa casualty insurance, kaya lang, depende sa bohom, sa insurance. Minsan, monthly po namin binabayaran yan. Pero sa mga EPS worker, ang kagandahan po sa inyo, kayo lang po yung merong ganyang insurance na ginawa ng Korean government. Kailangan nyo lamang bayaran yung maliit na amount, tapos covered na kayo sa buong kontrata po ninyo. Halimbawa, after ng 3 years contract ninyo at in-extend kayo ng 1 year and 10 months, kailangan magbayad kayo ng Sanghe Bohom or casualty insurance. Ang amount niya depende kung depende sa edad ninyo. So, kapag nagbayad po kayo niyan, covered na kayo sa buong kontrata nyo ng 1 year and 10 months. Halimbawa, may mangyari sa inyo, namatay kayo na hindi related sa trabaho, may malaking perang makukuha ang inyong pamilya sa Pilipinas. Halimbawa na lang po nito, meron po akong tinulungan na isang EPS worker, in-extend po siya ng employer niya ng 1 year and 10 months. I think a month ago ba o 2 months ago na in-extend yung visa niya, pero wala pa daw siyang deduction sa Sanghe Bohong. So kinontak niya po ako at in-apply po namin, yung tinulungan ko siyang i-apply yung kanyang Sanghe Bohong kasi hindi ginawa na employer niya. Alam niyo po ba kung magkano lang yung binayaran niya for casualty insurance? 11,400 won. Ganyang kaliit lang binayaran niya pero covered na po siya ng 1 year and 10 months. Halimbawa, tulad na lang yung namatay nating kababayan na EPS worker, katulad po nun, namatay po siya through cardiac arrest. Depende sa investigation na. Pero usually may nakukuha yung pamilya niya ng 20 million to 30 million won. Ganyang kalaki ang nakukuha ng kanyang pamilya sa Pilipinas. So sa mga EPS worker dito pero depende po yun sa investigation na, hindi po yun automatic. Kaya lang itong kababayan po natin na namatay po last week, hindi na in-extend po ng 1 year and 10 months yung kanyang visa nung September, kaya lang hindi po siya nakapagbayad. So, hindi natin alam kung bakit. Hindi po yung kasalanan ng employer na hindi po siya in-apply. Kasalanan po yun ng EPS worker dahil hindi niya chinek at hindi niya sinigurado na nakapagbayad siya ng Sanghe Bohom niya. So, unfortunately, wala pong makukuhang pera yung kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang sakit sa pakiramdam, no? So, sa mga EPS worker natin dito sa South Korea, kung kayo po ay in-extend ng employer nyo ng 1 year and 10 months, ugaliin po ninyo i-check. Kung hindi pa po kayo nadededakan ng Sanghe Bohom, i-apply nyo na po at para makapag-apply po kayo ng Sanghe Bohom o casualty insurance para just in case na may mangyari po sa inyo dito sa Korea man yan or sa Pilipinas or sa ibang country within the contract po ninyo at namatay po kayo na hindi related sa trabaho, may malaking pera po makukuha yung inyong pamilya. So yan. So again, this is Lee Eugene from South Korea. Maraming salamat po. Annyeong. Sine-check po pala yan sa Samsung Watch. Ang contact number po nila is 02. Sakit lang. Hindi ko kabisado. Lagi ko tinatawag, hindi ko kabisado. 02-2261-84000. So, annyeong.